Papuri po sa ating pong Panginoon, sa ating mga pag-aawitan at sa tanging awit ng ating pong mga kababaihan. Good morning po! Good morning! Yan. So, parang lulungkot ninyo. Ngiti naman. Ngiti. Malapit na pong matapos ang 2020. Ilang araw na lang po ay bagong taon na. So, ito ay 5 days to go. Papasok na tayo sa 2021. Hindi naging madali ang buhay natin sa taong ito ng 2020. Ang dami-dami nating pinagdaanan. Diba? National, sa family natin, personal, at maging sa global. So, ang dami-daming pinagdaanan. Kumbaga sa sa atin, personally. So, ito yung taon na napakarami talaga nating mga naranasang hirap sa buhay na ito. Pero, nakasurvive tayo. We survive. Di ba? Nag-survive tayo. Pero yun, matatapos na ang taon. Di ba? Na-survive natin. Na-iraos natin. Na-itawid natin ang 2020 kahit mahirap ito. Eto, malakas pa tayo. Buhay pa tayo. At nagtatabaan pa tayo. Dahil yan sa biyaya ng ating pong Panginoon. Kaya pwede ba nating handugan ng malakas na palakpakan ng Diyos natin? Na never tayong iniwan, never tayong binabayaan sa hamon ng buhay ng 2020. Kung iisa-isahin natin yung mga experience natin, halimbawa, una yung African Swine Fever. It started September 2019 at ranasan nito up to June 2020. Ngayon, kung di tayo mag-aalaga ng baboy, hindi tayo masyadong apektado. So, pero doon sa mga ginagawang alkansya lang yung baboy, diba, na doon iniuhulog yung kanilang naiipon para kapag kinatayo, ibinenta, meron silang naipon. O kung ikaw ay talagang mag-aalaga ng baboy, talagang na-experience mo yung pagkalugi. May 10 kang baboy, isa-isang nangamatay na wala kang pakinabang. Diba, napakasakit noon. Ang mahal-mahal ng isang baboy. Diba, kung 20 pa yan, kung 30 ang baboy mo, nangamatay lahat yan, napakasakit na karanasan. Pero naitawid. Diba, ng ating mga kababayan, ang hirap na naranasan nilang ito. Taal Volcano eruption noong January 12. Diba? So, na-experience natin yan. Kaya January, nakamas na tayo naalala niyo yun? Yung pala ang preparation natin para sanay na sanay ka na pagdating ng COVID-19. So, sumunod yung COVID-19 crisis na January 30, nagkaroon tayo ng first case ng death. Diba? Pero ang lockdown natin, March 16. Hanggang ngayon, na-experience natin yung hirap ng COVID-19. Actually, merong pinag-uusapan ngayon, napanood ko sa press kahapon ng ating presidente, may bagong strain ng COVID-19. Mas mabigat daw ito, mas madali ang pagkahawa, at mas mahirap ang kapag ito ang tumama sa iyo. Kaya ingat-ingat pa rin. Mga kapatid. So, earthquakes, ang dami-dami sa panig ng Pilipinas. Lalo ngayon, mayat-maya ang pagyanig ng lupa. Ang dami-daming mga naitalang paglindol. Nararamdaman niyo ba? Kasi hindi ko nararamdaman Parang normal lang. Typhoon, ang dami-dami natin yan. Lalo ngayong taon. Diba? Si Ambo, si Kinta, si Super Typhoon Rolly, at si Ulysses. Yan yung mga malalalang bagyo na dumaan sa atin. Mabigat ang mga pinagdaanan natin this year. Hindi pa tapos ang laban natin sa COVID-19. Pero alam natin, marami pang mga hamon ang susuungin natin sa 2021. Hindi ko kayo tinatakot. Yan ang buhay. Marami pa tayong haharapin sa 2021. Pero hindi tayo natatakot dahil kasama nating haharap ang Diyos natin na never na iniwan tayo din ngayong 2021.
2020. Matakot kayo kung hindi nyo kasama ang Diyos sa 2021. Kasama ba natin ang Diyos sa 2021? Kasama natin. Dahil ang 2021 ay Year of the Lord. Every year is Year of the Lord. So, yan ang ating pong pag-asa na sa buhay na ito. Pwede po ba tayong tumayong lahat? Samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Dahil sinamahan niyo po kami sa amin pong laban sa 2020. Salamat sa dami ng aming mga pinagdaanan. Never niyo kaming iniwan, never niyo po kaming pinabayaan. Mahirap ang aming mga naranasan, pero nariyan po kayo palagi, kaya lumalakas ang aming mga kalooban, naharapin ang lahat ng hamon ng buhay. Kaya Panginoon, muli, papasok po kami sa bagong taon, sa 2021. Meron po kaming bitbit na pag-asa, na patuloy po na magiging mas maayos, mas maging maganda ang aming pong mga kalalagayan. Dahil po kasama po namin kayong muli na lalakad sa buhay po na ito. Muli pagpalain niyo po kami, kasama po ng inyo pong mga anak dito sa Cardona Church of Christ. In Jesus' mighty name, Amen. Mari na po kayong magsiupo. Muli po, good morning sa inyong lahat. At kasama po ng ating pong mga nariyan sa FB account po natin. So, good morning po sa inyo. At sa mga nasa abroad natin, shout out sa inyo. Sa mga TFC natin. So, nagpapa-shout out kasi sila. God bless po sa inyo. Merry Christmas po and Happy New Year! Happy New Year po, mga kapatid. Parang di kayo masaya. Dapat happy. Kaya nga, Happy New Year eh. Kaya nga ang goal natin is maybe 2 to 3 messages natin sa bagong taon ay yung maging maligaya ang ating pong 2021. So how to make our New Year happy? Paano magiging maligaya ang ating pong bagong taon? So yan yung ating pong pag-uusapan. Kasi naman, nagbabatian tayo ng Happy New Year pero hindi naman mga happy. Pakibati nga ninyo ng masaya yung katabi nyo. Happy New Year sa ninyo. Maligaya kayo, yung masaya. Kahit hindi nakikita ang ngiti dahil nakatakip ng face mask, nakikita naman sa mata, nangungusap ang mga mata natin na maligayang maligaya sa araw po na ito. So how to make Happy New Year happy? Yan ang ating pag-uusapan. At bibigyan ko kayo ng isang napakasimpleng principle lang. Something must be removed and something must be retained. May mga bagay tayong itatapon, aalisin, tatanggalin sa buhay natin, at meron tayong pananatilihin. Diba? Nagagawin pa rin natin this coming year. To make us happy, para maging maligaya tayo. Para lang yung paglilinis ng bahay. Sino ang mga nag-general cleaning dahil sa Pasko o dahil sa paparating na bagong taon? Umamin na kayo, mga nag-general cleaning dyan. Ayan, sino? Ayan. So, yung paglilinis natin, anong ginagawa natin pag naglilinis ng bahay? Meron tayong 2 kahon. Yung kahon na itatapon na at mga kahon na hindi muna itatapon. Iimbak muna sa bahay. Ganyan tayo pag naglilinis, tama? Lahat ng bagay na kailangan ng itapon, itatapon na natin. Lahat ng bagay na kailangan pa natin, mag-stay muna. I-retain natin sa bahay. Ganoon ang principle na gusto natin matutunan ngayon. Maglilinis tayo ng ating mga buhay. Meron tayong mga ginagawa na dapat nang i-remove at meron tayong mga ginagawa na dapat ay i-retain. Patuloy natin gawin. Ano ang basis natin? Bakit itinatapon natin yung mga bagay sa ating bahay? Anong basis? Bakit itatapon na? Hindi na kailangan. Ano pa? Nakakasikip na lang. Ano pa? Sira na. Luma na. Hindi na maganda. Itapon na. Ganun ang ginagawa. Ano naman ang nagiging basis natin? Ba't ang isang bagay ay mag-i-stay sa bahay natin? Kasi pwede pa, kailangan pa natin, magagamit pa natin, bago pa. Kaya hindi mo natatanggalin.
So magagamit pa natin sa ating mga bahay. So yun ang basis. Diba? So kung bakit aalisin. Ganon din sa buhay natin. Sa buhay natin. Merong mga bagay na kailangan na natin tanggalin. Kailangan na natin i-let go. Kailangan na natin palayasin. Diba? Sa buhay natin. Diba? Sa ugali natin. At merong kailangan mag-stay sa ating pong mga buhay. Parang yung kwento ng Panginoong Jesus, yung merong ubasan na merong nakatanim na fig tree. Taon-taon, nagpupunta siya para maghanap ng bunga. Pero 3 years na siyang nagpapabalik-balik, wala pa rin bunga. Anong sabi ng may-ari? Bunutin na yan. Nakakasikip na lang. Sayang ang pataba, sayang ang lupa, sayang ang sunlight, sayang ang lahat ng ginagawa nating pag-aalaga sa kanya. Wala namang nagiging bunga. Bunutin. Nakita nyo, talagang merong tatanggalin. Tingnan nga nyo yung katabi nyo. Dapat ba yan i-remove o i-retain? Sa tingin nyo? Sige, tingin nyo. Kailangan ba i-remove o i-retain? I-retain. Ayan, i-retain baka ipa-remove ninyo. I-retain pa yan. This year 2021. Po? So, pag sinabi natin, meron tayong aalisin sa buhay natin, ang ibig sabihin nun, may babaguhin tayo sa buhay natin. Change. Diba? May pagbabagong mangyayari sa buhay natin. Jeremiah chapter 7 verse 5 and 7. Magbagong buhay na kayo. Sabihin niyo sa katabi niya yan. Bagong buhay ka na. Parang hirap sabihin, kasi baka bumalik ka na. Sabihin mo, mauna ka! Ikaw muna. Lakas ng loob mong magsalitang magbago ako. Ikaw muna magbago. Kapag sinunod ninyo ito, mananatili kayo sa lupain ito na ibinigay ko sa inyong mga ninuno upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Isa itong kondisyon na ibinigay ng Panginoon sa mga Israelita. Sabi niya, kung tatalikuran ninyo ang mga masama ninyong ginagawa, aalisin ninyo ang masama ninyong ugali, magbabagong buhay kayo, sabi niya, pananatilihin ko kayo sa lupain iyan na ipinamana ko sa inyong mga ninuno. Anong klaseng lupain ang tinutukoy? Kanaan, the promised land, the green pasture. Sa kanilang panahon, binubukalan ng gatas at pulot. Isang masaganang lupain. Sabi ng Panginoon, mag-i-stay kayo riyan and I will bless you. I will make you happy. Basta magbagong buhay kayo. Yan yung ipinapakita ng ating pong mga talataan. In other words, sa buhay natin, if you change your ways, I will bless you. I will make you happy. Diba? Ganun ang ipinapakita para sa ating pong lahat. So kung i-remove natin sa buhay natin, sa mga ugali natin yung mga masasama, pagpapalain tayo ng Panginoon. Magiging lalong mas maligaya ang bagong taon natin. Huwag nating dali ng mga basura, mga pampabigat ng buhay sa ating pong mga buhay. So ano po ba yung dapat nating nire-remove? Una, remove ways that wa-effect. Lahat ng wa-effect ng mga ginagawa natin, i-remove na natin. Marami kasi tayong mga ugali, marami tayong ginagawa, marami tayong tradisyon, marami tayong mga nakagawian na wala namang talab, kailangan na nating tanggalin at magpalit na tayo ng ginagawa. Yung mga may talab naman, di ba? Halimbawa, pahid kayo ng pahid, kuskus kayo ng kuskus, apply kayo ng kung ano-ano. Pampaganda raw, di naman kayo bumarara. Itigil na yan. Pampaputi raw, di naman kayo pumuputi. Tigil na lang, maghanap kayo ng iba na pwedeng ipalit. Kasi gano'n naman yan, di ba? Kahit tayo pag umiinom ng gamot, di ba? Pag hindi tumatalab ang gamot, anong ginagawa natin? Nagpapalit tayo ng gamot. Pag hindi mo hiyang ang isang bagay, papalitan mo. Diba? Ganun ang ibig sabihin. Parang ang mga doktor, diba? Chinek up ka. Sabi niya, inumin mo ito 3 times a day. Bumalik ka sa akin after 3 days. Ba't tayo pinababalik ng doktor? Kasi ang gamot, tumatalab pala yan ng 2 to 3 days. Makikita mo na kung yung gamot ay tumatalab sa'yo. Ngayon, ba't kanya pinababalik? Para i-check ka.
Para kapag nakita niyang tumatalab ang gamot, anong gagawin niya? Ano sasabihin niya sa'yo? Ituloy mo lang yan. Di ba? Pag nakita niyang hindi masyadong maganda ang nangyayari sa'yo, anong gagawin niya? Papalitan niya ang gamot. Na hindi na ibig sabihin, ganun ang point natin mga kapatid. Ano po? Kailangan yung mga walang talab, palitan na. Baguhin. Yung mga may talab naman, ang gamitin natin. Even si Paul, pinayuhan niya si Timothy. Sabi sa 1 Timothy 5:23, stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illness. Naku, baka maging favorite verse ito. Tinandaan na. Naku, nasan ba yun? 1 Timothy 5:23. Yun na ang naging favorite verse. Huwag nyo gawing favorite verse ito. Baka ma-misinterpret ninyo yung konteksto. Anong meron daw si Timothy? May sakit siya saan? Stomach. Diba? Sinisikmura siya. At nagiging frequent yung kanyang sakit. Nagiging madalas yung pagsakit ng kanyang sikmura. So, anong payo ni Paul? Sabi niya, tigil mo na yung puro tubig. Lagyan mo ng konting wine. Kasi siyempre, galing sa mga balon ang mga tubig, may mga kiti-kiti pa yan, kung ano-anong meron. Alam naman natin yan, kahit nga tayo, di ba, ang iniinom natin ay, tawag yan, mineral. Di ba? Hindi na tayo umiinom sa poso, sa ganyan. Kasi sisikmurain ka talaga medyo malibag na kasi yung mga tubig. Diba? Kaya nililinis na para bago inumin. Ganun ang tayo niya. And take note, little wine. Ano po? Konti. Yung ginagawa naman kasi ng iba, paramihan. So ito yung payo sa kanya. In other words, sinasabi niya, hindi na tumatalab yung ginagawa mo para sa sikmura mo. Palitan mo na. Diba? Lagyan mo konting wine para mamatay ang bakterya at nang gumaling ang iyong sikmura. So for medicinal purposes, yung pagpapainom niya ng konting alak. Ano po? So anong mga ginagawa natin na wa-effect? Mag-isip kayo, ano bang mga ginawa ninyo ng 2020 na walang epekto? Palitan nyo na. Halimbawa, mga pagpapaputok. Diba? Taon-taon, marami pa rin nagpapaputok kahit bawal na yan O anong dahilan daw? Para itaboy ang malas. Naitaboy ba ng Pilipinas ang malas? Naitaboy ba? Di naman naitataboy Diba? Naputokan ang kamay mo, na nalusaw ang daliri mo. Swerte ba yun? Malas yun. Diba? So, ganun ang ibig sabihin. Ano po? Tsaka maraming hinihika pag bagong taon sa usok. Diba? Na nagkalat sa ating pong kapaligiran. Ano po? So, baguhin yun. Ano po? Sino ang mga may bilog na prutas sa bahay? Mga naka-ready na yan. Masama bang may prutas na bilog-bilog sa bahay? Hindi. Hindi masama yun. Pero kung ginagawa ninyo yan para maging blessing sa buhay natin ang bagong taon, doon tayo nagkakamali. Sino ba ang sinuwerte? Nagtitinda ng prutas o yung bumili? Yung nagtitinda. Kasi maraming kita ngayon. Mas mahal ang mga prutas ngayon Ganun ang ginagawa natin. Kahit ang mga magulang natin, lalo ng mga nanay, kakabunganga sa mga anak, araw-araw. Diba? Ganyan ang mga nanay, mga lola. Ako po, araw-araw yan, nagbubunganga. Tanong, may talab ba? Nagbago ba yung apo nyo? Nagbago ba yung anak nyo? Sinipag ba? Isang taon kayo nagbunganga, sinipag ba yung apo nyo? Hindi. Baguhin yung style nyo. Hindi yung sabihin, wala naman ng talab Yung apo nyo, gano'n na? Wala yan. Ganyan lang talaga ang lola ko, ganyan lang talaga ang nanay ko. So wala namang talab, baguhin nyo. Diba? Ganun ang ibig sabihin. Mahilig kayong maglayas, di naman kayo sinusundo. Baguhin nyo. Diba? Kasi sa susunod, di na kayo makabalik. Yung kakuriputan natin sa church, yumayaman ba tayo pag nagkukuripot tayo? Hindi rin naman. Baguhin natin ngayon, maging generous tayo sa mga gawain ng ating pong Panginoon. Marami tayong ginagawa, marami tayong mga tradisyon na wala namang effect, alisin nyo na. Baguhin nyo yun.
Ibahin natin. Diba? Ganun ang ibig natin sabihin. Ano po? So baguhin natin yan. Ibahin natin. Gaya ng pandemyang ito, binago ang sistema ng pagse-celebrate natin eh. Ng birthday, ng kasal, ng ano ba, Christmas, ng New Year. Babaguhin niya talaga eh. Diba? Binago tayo sa ikabubuti natin. Dahil nagkakaroon tayo ng mas malalim na konsentrasyon doon sa tunay na diwa ng mga selebrasyon na ipinagdiriwang natin. Another, remove childish ways. Alisin na yung mga pag-iisip bata natin, pagiging asal bata. Bagong taon, meaning, tatanda na naman tayo. Naisip niyo ba yun? Di ba pag bagong taon, ang iisipin mo agad, naku, tatanda na naman ako. Another year na naman ang madadagdag sa edad natin. No, kaya nga ako, kinakabahan ako. Malapit ng bagong taon, mag-30 years old na ako eh. Hindi naman. Dati, mag-10-30 ako. So, tatanda na naman tayo. Another itim na buhok na naman ang puputi. Diba? Another ngipin na naman ang mawawala. Diba? Ganun ang mangyayari sa atin. Kasi tumatanda tayo. Ganun ang buhay eh. Diba? Talagang tatanda tayo every year. Yan ang ibig sabihin niyan. Hindi masamang tumanda. Ang masama, mag-asal bata. Yun ang hindi pwede. Yun ang hindi dapat. Okay lang na magmukhang bata. Diba? Tingnan mo ang katabi mo. Hindi halatang 65 yan. Tingnan mo, pinabata siya ng kanyang buhok. Pero yung itim na itim ang buhok, 65 na. Ano? Diba? Gano'n naman talaga eh. Masama bang maging bata ang itsura? No. Ang masama, mag-isip bata. Mag-asal bata. Yan ang ipinapakita sa atin. Diba sa ating pong mga pinag-uusapan ngayon. So, i-design natin, okay, maging mukhang bata tayo, gumamit tayo ng mga anti-aging, no problem. Mabuti yun. Diba? Para maging mas maganda ang itsura natin. Pero, dapat kasabay ng pagtanda natin, yung pagtanda rin ng ating mga ugali. Tandaan niyo mga kapatid, dapat bumabagay sa edad ang ugali natin. Diba? Bumabagay yan. Dapat nagmamature, hindi lang ang itsura, kundi maging pag-uugali natin. Unang Korinto 14:20. Mga kapatid, huwag kayong mga isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang malay sa kasamaan. Ngunit maging ganap ang inyong pag-iisip. Sinasabihan po ni Apostol Pablo ang mga kapatid sa Korinto. Anong meron sa Corinth? Away, kampihan, mga ugaling bata. Diba? At tatanda na nila, puro guluhan pa ng guluhan ang ginagawa nila. Diba? So kung ano-ano mga asal bata ang mga ginagawa ng mga kapatiran sa Korinto. Ngayon sabi ni Apostle Paul, huwag nga kayong asal bata. Tumulad lang kayo sa bata pagdating sa paggawa ng masama. Ibig sabihin, mga inosente. Diba? Okay yun. Pero huwag maging asal bata. Dapat nagmamature tayo. Dapat lumalago tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Like Paul, sabi niya, 1 Corinthians 13:11, when I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. Nung bata ako, sabi ni Apostle Paul, natural, ang isip ko, pambata. Diba? Ganun naman ang bata, kung mag-isip pambata eh. Hindi masyadong malalim. Diba? Ang pagsasalita ng bata, syempre, kung paano magsalita ang bata. Masyadong self-centered. Ako. Ganyan ang bata eh. Ganyan sila magsalita. Paano mga tuwiran ng bata? Ang pangangatwiran ng bata. Sabi ni Apostle Paul, nung bata ako, ganyan akong kumilos, ganyan ako magsalita, ganyan ako mag-isip. Pero ngayon, sabi niya, I became a man. Sabi niya, ngayon ako'y matanda na. Anong ginawa niya? I gave up childish ways. Dapat ganun ang principle natin. 2021 na, sabihin nyo, I gave up childish ways. Diba? So, gini-give up ko na lahat ng ugaling bata, lahat ng asal bata. Yan ang kailangan natin maunawa. Ano ba ang mga childish ways?
Ano ba mga ginagawa ng bata? Una, you need to tell them what to do. Ganyan ang bata, di ba? Kailangan mo pang sabihan ng kanilang gagawin. Wala silang kusa. Kailangan mo pang sabihan mag-toothbrush. Kailangan naman nilang gawin yun. Araw-araw, mayat-maya, kailangan nilang gawin. Pero mayat-maya paalala, toothbrush ka, toothbrush ka, toothbrush ka. Laging ganun. Maglagay ka sa kilikili mo. Ganyan tayo, di ba? Ikaw ay maligo na. Ang tatanda na, di ba nila alam ang dapat nilang gawin? Mga bata lang po yung ganun. Di ba? Pero kung tumatanda na tayo, nagkakaedad, kailangan meron na tayong sariling kusa. Alam na natin ang tama at mali. Alam na natin ang dapat at hindi. Hindi na tayo kailangan sabihin, oy, magkapilya kayo. Oy, magbigay kayo. O, ganito ang gawin nyo. No, alam na natin yan. Why? Kasi nasa hustong gulang na tayo. Ganun ang ibig sabihin. May sarili na tayong kusa. Alam na natin ang dapat natin ginagawa. Di ba? Children are wasteful. Alam mga bata, mga mapag-aksaya yan eh. Una ng resources. Di ba? Ang bata, kung ano-anong gusto niya, ipabili. Magpapabili ng ganito. Na-experience yun, magpapabili ng halimbawa, pagkain. Di naman niya gusto, iiyak pa yan. Diba? Tapos binili mo, hindi naman niya naubos. Papabili laruan, hindi mo binibili, nagpapagulong-gulong pa yan sa kalsada. Ibinili mo, mamaya lang, lasog-lasog na yung laruan. Pabibili uli yung mamaya, bukas. Hindi ibig sabihin, bakit? Wasteful yan eh. Mapag-aksaya talagang bata, hindi nila alam na mahirap kinikita ang pera. Pero pag nagmamature na, anong napapansin nyo? Diba? Pag tumatanda, lalo na yung mga matatanda, sasabihin ng anak, Nay, birthday mo, ikakain ka namin sa labas. Ano sasabihin ng nanay? Huwag na, gastos lang yan. Hindi yung sabihin? Kasi marunong na sila sa buhay. Bakit? Nagmamature. Diba? Ganun ang point natin. Hindi na tayo nagiging wasteful. Ang bata, wasteful yan sa time. Hindi nila alam ang oras. Kahit buong maghapon yung nakatutok sa cellphone, sa TV, kaya nila. Diba? Buong maghapon nila, umiikot lang sa ganun, sa laro. Wasteful. Pero tayo tumatanda, hindi na tayo nagsasayang ng oras. Tinetreasure natin ang bawat moment na ipinapahiram ng Diyos sa atin. Diba? Yun nga lang ang malungkot. Alam mo, nabasa ko isang article, ang mga gamer pala hindi na bata eh. Yung mga nahuhumaling sa laro, sa gadget, hindi rin bata. Matatara. 25 years old and above. Yan daw yung mga mas addict daw sa mga games, sa computeran, sa gadget. Diba? Yan daw hindi na bata. Pero wasting time yan eh. Diba? Pagsasayang ng oras yung ginagawa nila. So anong point? Bumabalik sila sa kanilang pagiging bata. Pagiging isip bata. Kaya alam niyo mga kapatid, minsan nagiging problem din yan eh. Diba? Dahil yung mga tao na hindi pinaglaro ng maliliit, paglaki nila, tsaka sila naglalaro. Kaya yung mga anak natin maliliit, busugin natin sa laro. Para pagtanda nila, hindi na paglalaro ang hahanapin nila, kundi pagtatrabaho, paggawa ng mga produktibong mga bagay. Ayon yan sa mga pag-aaral. Another, kids want to be the center of attraction. They are basically selfish. Ganyan ang bata. Di ba? Ang bata laging, lalo mga toddlers, pag nagkwento yan, laging anong kwento? Sila. Di ba napansin niyo, pag nagkwento yan, puro sila. Pag kakanta sila, dapat nanonood ka. Pag meron silang gagawin, dapat nakatingin ka. Magagalit sila pag hindi mo ginagawa yun. Dapat yung full attention mo nasa kanya. Ganyan ang bata. Di ba? Ganun ang ginagawa nila. Hindi tayo dapat ganun. Hindi tayo selfish. Hindi tayo self-centered. Di ba? Hindi puro ang sarili natin ang iniisip natin. Ang mga bata, mahilig yung mag-tantrums. Mga matatampuhin yan eh. Ang bilis-bilis magtampo. Hindi lang naibili ng regalo. Hindi lang nabigyan ng mga... Nabigyan ba lahat ng mansanas at yung pongkan? Na pag kinain mo yung diba? Nabigyan ba lahat? Wala naman sanang nagtampo, sa mga hindi nabigyan. Pero kung meron pa naman yata, meron pa. Doon sa mga hindi nabigyan, magsabi lamang po kayo. Kasi hindi naman lahat kasi alam
kung sino ang mga bibigyan. Bata ha, bata, hindi isip bata. Ganun ang ibig natin ipaunawa. So hindi tayo dapat matatampuhin. Pambata yan yung laging nagtatampo. Listen, dapat nagmamature tayo. Ito ang message ng 2021. Tatanda ako, tatanda kayo. Hindi lang dapat ang itsura, hindi lang dapat ang edad, kundi maging ang ugali natin. Nagmamature. Sabi nga nila, di bali ng tumanda, basta may pinagkakatandaan tayo. Diba? Kesa naman tumatanda tayo, pero walang pinagkakatandaan. Pero ngayon, sabi nga nila, marami daw Kristiyano, tiyanak. Alam mo yung tiyanak? Yung baby ni Janice. Yung baby ni Janice, hindi na nag-mature. Hanggang ngayon, baby pa rin yun Yung baby ni Janice, baby pa rin hanggang ngayon yun. Kung igagawang pelikula yun, baby pa rin yun Hindi na lumaki yun. Hindi na nag-mature. Ito mas malungkot. Hindi na nga nag-mature. Nangangagat pa. Maraming Kristiyano ganyan. Hindi na nagmamature. Nakakasakit pa. Diba? Nangangagat pa. So, hindi tayo dapat ganyan. Pambata yun. Dapat tayo ay nagmamature sa buhay na ito. Another, remove envy. Ang inggit ay pambatang ugali rin yan Di ba? Yung mga bata, mahilig mag-inggitan yan Kaya napaka-rurunong ng mga magulang Di ba? Yung meron silang 2 anak o 3 anak, ang ginagawa ay pare-pareho ang suot. Di ba? Na-experience yung mga kabataan ganun. Yung 3 silang magkakapatid na babae o 2 magkakapatid na lalaki. Yung suot ni kuya, suot din ni bunso. O pareho sila ng terno. Di ba? Ang ginagamit. Bakit? Kasi may naiinggit So magaling yung magulang. So para walang naiinggit, kung anong ibibili sa isa, dapat meron din ng isa. Di ba ganun ang ginagawa? Bumili ng laruan, ganun din ang laruan ng isa. Pareho. Dahil pag magkaiba ang binili mo, maniwala kayo sa hindi. May magtatampo yan. May maiinggit dyan. Diba? Sa simula, okay, gusto niya. Para ako, mas gusto na niya yung kay kuya. Mas gusto na niya yung kay bunso. Mag-aaway pa yung magkapatid. So para walang gulo, pareho na lang kayo ng suot. Pag Pasko, pareho na lang kayo ng sapatos. Pareho na lang kayo ng laruan. Ganun ang ginagawa. Kasi ang bata, marunong siya agad mainggit. Diba? Pambatang ugali yan Kayo ba mainggitin? Tingnan niyo ang katabi niyo. Sige, tingnan niyo. Nainggit ba kayo nung nakita niyo siya? Sige, tingnan niyo. Nainggit ba kayo? Siya pa ang mainggit sa akin. Never ako mainggit sa kanya. Minsan ganun, tumingin ka lang sa paligid mo. Minsan yung inggit, pumapasok na Ganun kasi ang envy Diba? Bakit nainggit ang tao? Kakatingin niya. Diba? Kakatingin niya sa iba. Kakatingin niya sa mga bagay ng iba, naiinggit tayo. Kailangan inire-remove yan. Tinatanggal na natin yan. Huwag na natin isama sa 2021. Huwag na tayo maging mainggitin. What areas of our lives we envy most with others? Ano ba yung mga kinaiinggitan natin? Una, siguro maraming tao naiinggit sa mga maraming pera. Diba? Maraming ari-arian. May mga magagandang bahay, malaki ang sweldo. Yung bang nabibili lahat ng gusto. Yung mayat maya may post sa Facebook. Di ba ng kanilang bagong damit, bagong sapatos, bagong bahay, bagong kotse. Lagi na lang may bago sa kanila. Di ba? Nakakaingit yung ganung mga tao. Yung iba naman naiingit sa mga tao sa paligid nila na mayroong mga karelasyon. Buti pa siya, di naman kagandahan, may boyfriend. Ganun. Buti pa siya, di naman kakwapuha, may girlfriend. Diba, minsan ganun ang nangyayari sa tao. Naiinggit sila doon sa mga tao may karelasyon. Diba, may mga tao naiinggit naman doon sa mga merong mga anak na ang babait. Diba? Buti pang mga anak ni kumpare, mga napakagaganda na ng buhay, supporting sa kanilang mga magulang. Ang mga anak ko, Diyos ko po, ganyan pa yung mga dialogue niyan. Diba? Naiinggit sa mga anak ng may anak. Yung iba naman naiinggit sa mga physical attractiveness. Di ba? Naiinggit sa mga makikinis ang mukha. Dahil ang mukha niya parang golf course. Ang daming holes. Natatapalan naman yan. Marami naman pantakal na ginagamit. So naiinggit sila sa ganun. Naiinggit sa mga mapuputi. Di ba?
O, yung iba naman naiingit sa mga sexy dahil sila ay siksik. Diba? Buti pa siya, 5 na ang anak, pero ang balakang, naku po, ang sexy pa rin. O, ikaw, wala ka pang anak, puro balakang na. Minsan ganun ang nangyayari. O, mga professional success, madalas, diba, yung mga na-promote, yung mga tumaas ang sweldo, yung paborito ng boss, naiingit tayo sa mga ganun. Buti pa siya paborito ni Sir. Buti pa siya pinromote na, buti pa siya binigyan na ng gadot ganyan. Kaya sabi ni Harold Coffin, envy is the art of counting your neighbor's blessings instead of your own. Ganyan naman talagang ingit eh. Kakatingin natin sa iba, kakabilang natin ng blessing ng iba, kaya tayo naiinggit. Diba? Kaya ang lesson doon, mag-focus ka sa kung anong meron ka, kung anong nasa iyo, tanggapin mo yun ng buong buo, ipagpasalamat mo sa Diyos, para hindi ka mainggit sa mga tao sa paligid natin. Paano natin malalaman kung inggitera tayo? Kasi wala namang aamin eh. Pagtaasin ko ba kayo ng kamay? Sinong inggitera dito? Taas ang kamay. Wala namang magtataas ang kamay. Maniniwala kayo. Walang aamin. Kasi pang 11 utos daw yan eh. Walang aamin. Walang aamin sa inyo na inggitera kayo. Inggitera tayo. Baka magturo pa tayo ng iba. Gusto niyo malaman kung inggitera tayo? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Una, marami kang nasasabi. Diba? Tungkol sa ibang tao. Doon sa mga nagsasaksid. Doon sa mga taong may nararating sa buhay. Pag marami kayong nasasabi tungkol sa kanila, lalo na hindi maganda, inggit yun. Diba? Baka sabihin, ay, honor pala yung anak ni ganyan. Kaya lang mo honor yan eh. Teacher kasi ang nanay niyan. Ganon. Kaya lang naman honor yan eh. Pag bumababa sa parko ang tatay niyan eh, may pasalubong agad sa teacher. Kaya naman honor yan kasi ganito ganyan. Minsan ganun ang mga nangyayari. Ang tawag doon, inggit. Naiinggit yun. Bakit hindi natin kayang tanggapin na nagsasaksid sila, na matalino talaga ang anak nila, nag-o-honor sila? Diba? Ba tayo maghahanap pa ng mga bagay na para hindi paniwalaan yung pagiging honor nila o kung ano man nararating nila sa buhay? Ang taong maraming sinasabi tungkol sa tagumpay ng iba, naiinggit yun. Maniwala kayo. Diba? Alam mo, ang ganda-ganda ni Petra. Naku po, puro retoke yan. Mga ganyan ng mga dialogue, mga naiinggit yun. Another, mahilig kang mamintas. Pipintasan mo yung tagumpay ng iba. The roots of much criticism is envy. Maraming taong mapamintas dahil naiinggit. Mamahalin nga ang suot, hindi naman bagay. Ang ganyan mga naiinggit eh. Marami nga silang pera, hindi naman sila masaya. Judgmental pa. So, mamahalin nga ang eskwelahan ng kanilang anak, hindi naman sila mga honor. So, ganun ang ginagawa. At higit sa lahat, mahilig i-chismis. Yung kapitbahay nilang nagsasaksin sa buwan. Pag i-chismis nyo ang tao, usually ang dahilan, inggit. Tandaan niyo palagi mga kapatid, karamihan ng mga chismosa, inggitera. Diba? Kaya huwag magchichismis, nahahalata tayo naiinggit. Kaya kapag pinagchichismisan kayo ng tao sa paligid nyo, lalo na kung wala naman kayong ginagawang masama, naiinggit lang sila sa inyo. Paano maalis ang inggit? How can I remove envy? Paano ko tatanggalin ito? Paano ko aalisin sa buhay ko para makatawid ako ng 2021 na walang mga bagaheng dadalhin, kundi maligaya akong papasok, magiging maligaya at masaya ang bagong taong ko. Tigilan ang pagkukumpara ng sarili sa iba. Yun lang naman yan eh. Kaya ka lang naman naiingit, kumpara ka ng kumpara. Yung bahay mo at bahay niya. Yung sasakyan mo at sasakyan niya. Diba? Yung itsura mo at itsura niya. Yung pera mo at pera niya. Pag ipinagkukumpara niyo yan, yan ang pinag-uugatan ng inggitan. Diba? Minsan ngayon ang problema, lalo ng mga lolo't lola, lalo mga lola. Diba? Kaya nagkakaroon ng inggitan dahil pati mga apo pinaglalabag-laban Diba? Ganun na nangyayari. Kaya mahalaga na hindi tayo nagkukumparahan. Dahil yan ang nagiging susi at ugat ng mga inggitan. Tigilan ang paghahangad sa mga bagay na mayroon ng iba. Magsikap tayo para maabot ang naabot niya.
Magsikap tayo para magkaroon tayo ng meron siya. Pero hanggat hindi natin nakukuha yun, masyadong tayo kung anong meron tayo. Huwag tayo maiinggit sa kanila. May panahon na sila ay nagtagumpay, may panahon na darating din sa buhay natin. Pwedeng sila ngayon, sa susunod tayo naman. Magantay lang tayo ng tamang mga pagkakataon. Pero huwag tayo maiinggit. Diba? Tayo magpatuloy sa ginagawa natin to succeed in life, to achieve yung na-achieve niya sa buhay, marating ang narating niya sa buhay, diba? Pero masyahan tayo kung anong nariyan ngayon. Hindi tayo dapat naiinggit sa kanila. Bakit? Proverbs 14:30. A heart at peace gives life to the body and rots the bones. Yun daw taong hindi marunong mainggit. Yan daw yung mga pinakamaligaya sa buhay, pinakapayapa sa kanilang buhay. Dahil once na ang tao nainggit na, gumugulo na ang buhay niya. Gumugulo na ang mundo niya. Daig pa raw niya yung may cancer sa buto. Alam niyo, isa sa pinakamasakit na nararamdaman ng tao, yung sakit sa buto. Yung alam may arthritis ka, di ba? Kaya tayo, dami-daming Pag ako natutulog yung efficacy punas dito, punas sa paa, Kaya mga amoy na ngayon yung dating ayaw mong amoy, gusto mo na. Kasi nakakaginawa ng pakiramdam. Masakit kasi pag mga buto-buto yung sumasakit Di ba? Talagang nanunuot yung kirot Mahirap yan Ganun daw ang inggit. Diba? Hindi ka talaga patutulugin. Kikirot talaga ang buhay mo pag yan ay hindi natin tinanggal sa ating mga buhay. Sa halip na mainggit, matuwa tayo at nagtatagumpay ang iba. Celebrate, diba, the success of other people around us. Learn to appreciate the success of others. Hindi yung lagi na lang tayo naiinggit sa kanila. Dapat natutuwa tayo. Yumaman siya, palakpakan mo. Congratulations. Gumanda ang buhay niya. Di ba kayo natutuwa nung gumanda ang buhay nila? Dalawang bagay yan. Pag yumaman ang kapitbahay nyo, less mangungutang sa inyo. Di ba? Gumanda na ang buhay niya. Dahil wala na mangungutang sa inyo. Pangalawa, may mauutangan ka na. May malalapitan ka na ngayon. Ipagpunyi nyo, hindi yung kung ano-anong mga inggitan. Dahil lang sa gumaganda ang buhay ng mga tao sa kapaligiran natin. Sabi nga ng John 3:30, He must increase, but I must decrease. Si John the Baptist ang nag-uusap. Si Juan Bautista, napakasikat na tao niya. Lalo na nung wala pa ang Panginoong Jesus, hindi pa pumapasok sa eksena. Si Juan Bautista ang talagang kinikilala ng mga tao, ng mga Hudyo. Talagang napakagaling nito. Pero nung lumabas sa eksena si Jesus, siya na yung mga follower nga ni Juan Bautista, naglipatan kay Jesus Anong sabi ni Juan Bautista? I must decrease, he must increase. So siya ang talagang dapat itaas. Ako naman ay talagang sa baba lang. Hindi siya nainggit. Diba? Ganun ang dapat nangyayari sa ating mga buhay. Bawasan ang oras sa social media. Alam niyo ba mga kapatid that social media is connected to higher levels of envy? Maraming inggita sa social media. Ngayon, kung kayo'y mainggitin, bawasan niyo ang pagsa-social media. Kasi nakakaingit talaga ang social media. Bakit? Kasi ang tao, alam naman niya, may ang post dyan. Di ba? Hindi naman nagyayabang, hindi naman nagmamalaki. Talaga lang grateful sila sa mga blessing na nanatanggap nila. So ipapakita nila sa buong mundo na eto, may bago na naman kaming ganito, meron kaming ganito, may kung ganyan kami, nagpunta kami sa ganun, etc. etc. Pinapakita nila. Diba? Yung blessing na ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Ngayon, kung mainggitin ka, ano sasabihin mo? Naku, kumain na naman sila sa labas. Kami hindi pa nakakatatlong kain na sila ngayong buwan. Diba? Kami hindi pa nakakalabas. Naku, bago na naman ang sasakyan. Naku, nagpapagawa na naman sila ng bahay. Naku, ang laki ng kanilang TV. Laging ganun. Kasi ang tao, post lang ng post yan. Kung hindi nyo kaya, tigilan nyo. Di ba social media? Dahil yan ang pinagmumulan ng inggitan. Nabubuo yung inggit natin, buti pa sila. Buti pa siya. Laging ganun tayo. Kung ganyan ang nangyayari sa buhay natin, tigilan ng social media. Di ba? Baka hindi siya nakakatulong. Kundi sumisira pa siya ng ugali ng bawat isa sa atin. Di ba? Mag-focus sa mga nangyayari sa buhay natin. Huwag sa buhay ng iba.
Kaya lang tayo naiingit dahil ang focus natin buhay ng ibang tao. Laging silang tinitignan natin. At tatandaan niyo palagi, yung sinabi ni Santiago 3:16, sapagkat saan man naghahari ang inggit, naghahari din doon ng mga kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. Sabi ni Santiago, basta may inggit, may naiinggit, tiyak may gulo. Tiyak may masamang gagawin, may masamang sasabihin, may masamang iisipin dahil naiinggit. Basta may inggit, basta may envy, yan ang kasunod. So in other words, dapat alisin, dapat tanggalin dahil pampabigat ito ng buhay natin sa taong darating. Mga kapatid, huwag lang magbawas ng timbang sa 2021. Huwag lang bumili ng bagong damit. Huwag lang bagong kilay, bagong gupit, bagong anyo. Huwag lang ganun. Dapat baguhin din natin ang ating pong mga buhay. Magbawas tayo ng mga masasamang ugali, masasamang gawi sa ikasasaya ng bagong taon natin. Magiging maligaya na tayo, magiging maligaya pa ang mga tao sa ating pong kapaligiran. So muli po, Happy New Year po sa ating pong lahat. Let's pray. Lord, thank you po sa blessing na binigay po ninyo sa amin na makatawid pa ng 2021. Thank you, Panginoon, sa opportunity na meron po kami para po patuloy na maging kaluburan sa inyo pong harapan. Ang prayer po namin, nawa po, ang mensahe po ninyo ngayong oras po na ito naging blessing din sa bawat isa sa amin. Umangkop siya ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Tulungan niyo po kami na baguhin ang aming pong mga buhay, baguhin ang aming mga ugali, baguhin ang aming mga nakagawian sa ikabubuti namin at ikaluluwalhati ng inyong pong kabanal-banalang pangalan. Kaya Panginoon, ang blessing po ninyo lalo pa naman sumagana sa buhay namin at kayo po sa Cardona Church of Christ. Prayer po namin kay Sister Girly, again po kay Sister Chinky, Panginoon, i-bless you po sila. Meron silang dinaramdam sa kanila pong physical na katawan. Sa mga oras po na ito, ang pagpapagaling po nawa ninyo ay kanila pong maranasan. Di po namin sila nakasama sa pananambahan ito ngayon. Alam po namin nakasama po namin sila online. Ang prayer po namin, maging malusog ang kanilang katawan, patuloy na guminawa ang kanilang pakiramdam. Kasama po ng lahat ng aming mga kapatid at mga kaibigan na meron din po mga dinaramdam sa kanilang physical na katawan. Muli po, salamat po in Jesus' mighty name. Amen. Tayo po sa tayo